Okay, eto po maganda po 'tong sinabi ni, Doktor Tony Lechon. Kasi po nakita po natin yung pagkakaiba. Sabi niya, "Nakikita ko yung kaibahan ng Duterte versus BBM in terms of response, nakikita natin yung bilis." Alam niyo po, eto ang mga sinabi niya, ngayon nakita natin ang bisyo ng dating administrasyong Duterte, na yung diplomatic relations natin, hindi natin puwedeng sunugin. Kasi 'pag tinanggal natin ang tulay, wala rin tayong pagkukunan, eh. Kaya yung ating strong stance against sa China, yung pala dun din tayo makikiusap later on ng mga gamit. Nakita niyo po? Di ko po alam kung papaano po naisip ni BBM na bigla tayong makikipagkagalit sa China samantalang ang tagal po na panahon na hindi po natin pinapansin yung China. Tapos nung si Tatay Digong na po ang presidente, biglang naging best friend natin yung China. Sabay nung si BBM na po, halos palakihin natin yung lahat ng mga bagay, no? Normal lang naman po sa iba. Yung iba pong mga kapitbahay natin, pinobomba rin po sila ng mga water cannon. Ang ginagawa po nila, lumalaban po sila ng bombahan ng water cannon. Real talk po. Pero hiwalay po nila yung politika, yung nakikipagbombahan po sila ng water cannon sa China, pero partner po nila yung China. Pinakamalaki nilang partner sa kanilang ekonomiya. Ito pa po ang sinabi ni Tony Lechon, nakaibahan ni Tatay Digong. Belated happy birthday, Tatay Digong. Nakikita ko yung kaibahan, Duterte, BBM in terms of response, na nakita natin yung bilis, yung sense of urgency, yung weekly meeting with regularity. Tuwing 4:00 ng araw, mayroon si Yusek Bergere magsasalita. O natatandaan niyo po yan nung panahon po ng pandemya, no? Tuwing 4:00, ah, eh, meron pong si Bergere. Ang pag sinasabi ko ngang Secretary Bergere, aserehe, ahe, di ba? Ngayon po, putyan, tagapagsalita natin, araw-araw nagsasalita. Ang sinasabi lang naman araw-araw ay atake sa mga Duterte. Ang layo po eh. Tapos may meeting araw-araw nung panahon ni Duterte. Ngayon po, hindi na sila nagkakaunawaan. Iba po yung sinasabi ng Pangulo, iba po yung sinasabi ng mga cabinet officials. Naghuhulaan na lang po. Yan po ang namimiss nito ni Dr. Tony Lechon, no? Sa dating pamumuno na laging mabilis. Pero sa kasalukuyan po, dahil matindi tong media natin, nagawa po nilang sisihin pa rin ng Tatay Digong natin na nakakulong. Siya pa rin daw po ang may kasalanan ng pagtaas ng presyo ng mga langis ngayon. Ganyan talaga pag mga inutil, mga kapatid. Walang aminan. Okay, ito po. Romualdez calls for unity. Healing during Holy Week. Unity daw tsaka healing, ha. Isahin na lang natin yan. Dalawa po sila ni BBM eh. Ito po, si BBM din po. Nanawagan din po. Sabi ni BBM, Marcos Jr. nanawagan ng unity. Naway patatagin ng Holy Week ang ating paninindigan na maging isang bansang ginagabayan ng pananampalataya, nagkakaisa sa layunin, at pinasisigla ng walang pag-iimbot ng paglilingkod. Ganda na magsalita, no? No? Ang gagaling po nila magsalitang magpinsan, no? Unity. Alam niyo po kung bakit epokrito itong magpinsan na to? Pwede talaga kayong manawagan na unity. Pero wala pong maniniwala sa inyo kasi yung mga tauhan ninyo mismo, sa Kongreso,
ang walang tigil po, no? Wala pong tigil sa paggawa ng paraan para ma-impeach po si VP Sara. Wala na nga pong ebidensya eh. Naghahanap pa po ng ebidensya sa pamamagitan ng fishing expedition. Alam niyo po, Mr. President and Mr. Dating Speaker, ang pinakamalaki pong katunayan, nakikita po ng mga Pilipino na hindi po kayo sincero dyan sa panawagan yung unity. Kasi kung sincere po kayo, ang laking bagay po, no, ng pag-uusig ninyo sa mga Duterte sa pagkakawatak-watak ng Pilipino. Yan po ang pangunahing nagkakawatak-watak po tayo ngayon. Aminin nyo man at hindi, i-deny nyo man ang i-deny, yung Duterte po ay malaking bahagi ng populasyon ng Pilipinas, supporter po ng mga Duterte. Yung patuloy po ninyong pag-uusig sa mga Duterte, yan po ang nakikita namin na kaya kayo ay hindi kayo kinakikitaan ng sincerity. No? Paano nyo sasabihin na mag-unite tayo, magkaroon tayo ng unity? Samantalang ang may pinakamalaking puwersa sa Pilipinas ngayon, yung mga Duterte group, ang may pinakamalaking puwersang politikal, pinakamaraming supporters, yung mga Duterte, ay patuloy po ninyong inuusig. Hindi po ba napakaganda sanang gesture, Mr. President, kung kayo mismo, no, ang manawagan sa mga kapwa, sa mga tauhan ninyo, tauhan nyo yan eh. Kayo mismo ang manawagan na itigil nyo na yung ka-impeach kay VP Sara. Total, matatapos na naman yung termino ko. Mag-unite na tayo, may crisis ngayon. Sabay manawagan din kayo sa ICC na nagkamali kayo sa pagpapadala nyo kay Tatay Digong. Baka makitaan pa namin kayo ng sinseridad. Kasi, alam nyo Mr. President, na nakikita po namin, gamit lang sa inyo ang lahat eh. Pati nga yung China. Diba? Lahat ng mga tauhan nyo. Kung makakundi na sa mga China, sa mga tao na nakipagmabutihan sa China, ang tawag nyo kagad, pro-China, mga traidor ng bayan. Ngayon po, kayo mismo, nakikipag-usap sa China para sa langis. Kayo mismo, nakikiusap sa China para bentahan tayo ng dati nilang binibenta ng mga gasolina at diesel. Mr. President, kung nagawa nyo sa China na magbago kayo ng stand, bakit hindi nyo po gawin sa mga Duterte? Hindi, tuloy-tuloy lang. Sa isang banda nananawagan kayo na unity, pero lahat naman ng mga tauhan ninyo gustong sibakin sa pwesto si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment. At hindi parehas na impeachment impeachment na mga mandurugas. Impeachment na ngayon pa lang naghanap ng ebidensya. Kung tutuusin, Mr. President, dapat absuelto na si VP Sara dahil wala naman talagang malinaw na ebidensya. Ang hamon nga namin, ano pa bang hinihintay nyo? Sabi nyo, may numero na kayo dyan sa impeachment. Sabi ninyo, may ebidensya kayo. Katunayan, pinagbotohan nyo na sufficient in form, substance, and grounds. Pati grounds for impeachment, sufficient. Sabay maghanap pa lang pala kayo ng ebidensya. Mr. President, hindi nyo sabihan yung mga tauhan nyo, lalo ni anak mo, na nangunguna sa pangangalap ng pirma para makabuo ng 1/3
Anak mo nangunguna diyan para makakuha ng pirma kay VP Sara, eh. Laban kay VP Sara, eh. Tapos sasabihin mo, unity. Saka nga pala, Mr. President, kumusta na nga pala yung kumusta na nga pala yung makukulong sa December? Yung hindi maganda magiging Pasko nung December. Balita ko, maganda Pasko nila. Balita ko, wala kayo napakulong. Kumusta na pala yung ICI, Mr. President? Balita ko, walang silbi ICI. Balita ko, Mr. President, pinaglaruan nyo lang kami sa ICI. Ito po, tanong, ano ang ginagawa ng gobyerno ngayon sa dinadanas nating problema?